subjects sa board and ano nga ba yung pinakamahirap? Shoutout kay It's Jamie for asking this question! So, ito yung Area 1, which is mostly building laws, professional practice, history of architecture, theory of architecture. So, meron tayong Area 2 or D2, which is yung building technology and yung building utilities. Then, meron din tayong Area 3, which is yung design. So, medyo mix of all things na yon. Nandun din yung mga computation, yung mga estimates, ganyan. Dito mo maa-apply yung mga pinag-aralan mo or mga na-experience mo nung apprentice, ganyan. Ito yung area din kung saan may mga ibibigay sa inyong problems. Word problems siya ng lot or parang situational. And then sasagot ka ng mga questions regarding that problem. So for me, ang pinakamahirap talaga sa akin is day 1. Yes po, day 1. So for me, ang pinakamahirap talaga sa akin noon is day 1. Actually, day 2 rin. Pala day 3. Actually, lahat. Pero for me kasi, iba-iba yung hirap niya. Yung day 1 kasi is sobrang dami mong aaralin, sobrang daming area na covered. Humihirap siya in a way na ang dami mo masyadong aaralin, tapos di mo alam saan ka magpo-focus. Doon din yung mga architects, yung mga history of architecture, yung mga buildings, yung mga philosophies nila, and all. So, andun din yung mga professional practice, mga SPP, and everything. So, for me, mahirap siya in that sense. Pero, yung day 2 naman, mahirap siya if hindi ka nag-site. So, in my case, sa design firm ako nag-apprentice ka, medyo nahirapan din ako dun. Pero, in a way, medyo may mga naging alam rin ako kasi naging technical team ako before, dun sa first job ko. So, medyo nagkaalam ako. Area 3 naman, naging mahirap siya for me kasi hindi mo alam technically minsan kung ano yung tamang sagot. So, more on critical thinking siya. Dapat ma-predict mo rin kung ano yung iniisip ng examiner or like kung ano yung tamang magiging sagot niya. Or if siya yung magbibigay ng answer, ano yung answer niya. Kunwari tinanong kayo, what is the best window for this problem? As future architects or as designers, may iba-iba tayong approach or may iba-iba tayong atake sa mga problema. So, for me, doon nagiging mahirap yung mga stuff. Pero, ayun, kung may papapiliin sa akin na isang area na pinakamahirap, Area 1 talaga. Yun talaga yung weakness ko kasi mahina ako mag-memorize ng mga laws, mahira rin ako sa mga architects, sa mga buildings, ganyan. Sobrang hina ako dun. Pero good thing is, magpa-promote mo na ako saglit. This is my favorite book that helped me with all those 3 areas. Kahit mahirap yung tatlong yun and marami kang aralin, lalo na sa Area 1 nga, nakatulong rin to sa akin kasi in a way, pag nabasa mo talaga to ng kahit once, magkakaalam ka talaga sa iba't ibang bagay. Well, pinaka nakatulong sa akin to sa BTech and BU siguro, kaya medyo hindi ako sobrang nahirapan doon. Mahirap pa rin naman siya, pero hindi ako sobrang